motor ng beshi ko. Ito lang, beshi. Alright, welcome back guys to another boring video, and andito na naman po ang inyong paboritong introvert na nagdi-DIY ng mga motor na galing sa kasa, mga Repo Motors po ito. So, welcome po sa ating Lita channel, and before we proceed, pasulit na lang po, palambing na lang po ako na follow na lang po and like sa mga nasa TikTok, and subscribe and like po sa mga nasa YouTube. Alright? So, ay, ito na nga po ang update dito sa ating Euromotor 175 na Daan Hari. Ayan. So, tulad nga po nung nakaraang video, ang motor na to ay supposedly ibibigay ko bilang pambayad do sa mekaniko ko ng sasakyan. Kasi napag-usapan namin nung ayusin niya, itong unit na lang 'tong ibabayad ko sa kanya. Kaso, dahil nga sa pareho kaming busy, napagkasundo na lang namin na na cash na lang. So, nag-transfer na ako ng cash sa kanya, and itong unit na 'to, inayos ko na lang siya para ma-dispose natin ang motor na 'to. Alright? So anyway, ang mga nagawa lang naman dito, hindi naman gano'n kadami. So, ayun nga, ang typical na uunahin natin is car wash. And as you can see, malinis na siya. Ayan. Alright, so after natin kin-car-wash, siyempre check muna natin kung ano yung mga kailangan ayusin dito. And sa pagkakaalala ko, itong tapalodo sa harap, pininturahan natin 'yan. Ang gamit natin, as always, is samurai na pintura kasi subok ko na 'yon, maganda yung quality ng pintura. Hindi ko lang matandaan kung pati itong likod pininturahan ko, pero most likely napinturahan na rin itong tapalodo sa likod. Hindi ko lang maalala. So, ano pa ba? Itong mga switches niya, usual 'to sa mga so far sa mga danhari na mga nagagamit ko or nakukuha ko, 'pag medyo may kalumaan na yung unit, most of the time talagang merong issue yung mga switches dito. So, ang kailangan lang naman talaga diyan is tanggalin. Merong dalawang screws yan sa ilalim dito. So, gagamit lang kayo ng Phillips screwdriver. Dalawang screws ang tatanggalin, and then bubuka na yung mga yan. Matatanggal nyo na yung nasa loob. Meron ding mga screws dun sa loob na maliliit. Tatanggalin nyo lang yun, and then makikita nyo na yung mga switches, and madali lang naman siyang alisin. Just make sure na tatandaan nyo pa paano nyo siya dinismantle, and then ganun nyo lang din siya ibabalik after nyo malinis yung mga contact sa loob. Alright? Ano pa ba? Ito, yung ito, tambutso pala. Pininturahan natin to gamit ang Samurai na flat black. And since medyo matagal na, marumi na rin ng konti. Ayan, may mga konting guhit. Ang isa pang ginawa dito is itong kanyang carb. Nung kasing sinubukan ko siya last time, pumupugak-pugak itong motor. Hindi siya magsa-start actually kung hindi siya naka-choke. So, pag chinoke mo, doon na siya aandar, pero makikita mo yung palyado siya. And hindi ako, wala ako masyadong time para kalkalin pa tong carb niya. And buti na lang merong available na carb itong sa parts shop dito sa may tabi namin. So, nanggaling naman ito sa ibang Euro Danhari din. And ayun nga, nabili natin to sa halagang 400. Used siya. And nung nakuha ko is kailangan ko lang siya linisin. Tapos bubuksan lang itong carb. And then yung mga butas niya tusok-tusukin lang siya para malinis. So, nung ilagay ko na siya, okay naman, and tinest drive ko nga kanina.
goods na goods yung takbo niya. Alright? Ano pa ba? Ito pala. Nung parang tinest drive ko siya kahapon, napansin ko, eh, pag pinrest mo, yung tawag dito? Pag nag-clutch ka na, tapos ilalagay mo sa first gear, itong motor, tinatry niya talagang umusad. Alright? Ang tawag doon, clutch grip. Ang napag-alaman ko siyempre wala naman choice, most likely dito din sa may clutch side. So, ang kailangan mong gawin is baklasin ito. So, bubuksan mo 'tong, casing ng clutch, 'tong cover niya. Pagkabukas mo diyan lilitaw yung clutch. So, before mo buksan 'to siyempre kailangan mo munang i-drain yung oil. After ko din-drain yung oil and then binuksan ko na 'to, do'n ko nakita yung oil niya pala talagang sobrang, lagkit na to the point na yung anong tawag dito, yung, mga clutch plates niya tsaka clutch lining, hindi na sila naghihiwa-hiwalay. Siguro dahil natambak na rin ng matagal, ayun naging parang paste yung mga clutch lining niya tsaka plates. Pero yung consistency naman nung oil, parang oil naman siya pero ano lang nga madikit. So ang, ginawa natin is, tinanggal natin yung mga clutch plates or yung clutch housing, tatanggalin yon, ah, para malinis ko or I mean ginawa ko nilinis ko na lang yung mga plates at saka yung mga clutch lining. So kung paano siya gawin, marami naman pong videos, para gawin yon. And in the future baka sakaling gumawa ako ng video para mapakita ko sa inyo paano ko siya ginagawa. Alright? So, ayun nga, ginawa ko, nilinis ko yung mga clutch plates at saka lining gamit yung gasolina. So, nung malinis na siya, nilinis ko yung clutch housing, ganyan, pati yung ibang parts na pwede kong tanggalin dito, nilinis ko na lang siya gamit yung gasolina. So, nung okay na lahat, ang, anong tawag dito? Ang ginawa ko na, kasi syempre, reassemble lahat siya. And then, ayun nga, nung pinaandar ko, tinest drive ko, ayun, all good siya. Hindi na siya dumidikit. So, so far sa ano ko, sa experience ko, pangalawa ko na 'to na-experience yung pag-apak mo pa lang sa first gear, hindi mo pa nga binibitawan yung clutch, yung motor, sinusubukan niya talagang umusad. And then kapag ita-try mo siyang balik sa first gear or sa neutral, hindi siya pumapasok. Kasi nga yung may problema dito sa may clutch side. And masaya naman ako dahil yun lang yung naging issue nito. Hindi ko na kailangan bumili ng uh, alam mo yun, yung panibagong or replacement na clutch lining para dito. Nakulang sa linis. So, ano pa ba? So far, yun lang naman yung naalala kong mga ginawa ko dito eh. Yeah, I guess yun lang talaga yung mga inayos ko dito kasi nung nakuha ko rin unit na to, mukha naman siya presentable. Uh, in a way na marumi lang. Pero after nung nilinis, tsaka konting pintura lang, all goods naman. Wala naman masyadong mga gasgas dito, ganyan. So, yeah, I guess yan lang muna yung para sa motor na to. Ayan siya. And ready for sale na to niyan. Yan. Euro Motor Daan Hari 175. Yung unit na to, as far as I know, decommissioned na siya sa kasa kasi ang pinalit nila sa 175 is yung 186. So, currently, yung alam ko, may tatlong variants yung Daan Hari. Yan yung 125 and then 150 at saka yung 186. And wala nang mga 175 as far as I know. Okay? So, yan lang muna mga guys. Maraming pong salamat sa panonood. And again, please po, press na lang po or patap na lang po ng like and follow sa TikTok and
like and subscribe po sa YouTube. Alright? Kung may mga questions po kayo, feel free po na mag-comment down below dyan sa comment section natin. And once nabasa po natin, I'll try my best po na sagutin yung mga tanong nyo. So, again po, maraming salamat sa panonood and God bless po sa lahat. Bye-bye!